Okay guys, welcome sa ating bagong video. I'm sure kapag ikaw ay nagdadrive, di lang dito sa Metro Manila or kahit sa buong mundo, pamilyar ka o baka nakagamit ka na nga ng mga navigational apps. At dalawa sa pinakasikat dito sa Pilipinas ay yung tinatawag nating Google Map at ang Waze. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawang app na to? Ano ba yung mas okay gamitin na app sa kanilang dalawa? At ano yung marerekomenda ko sa inyo sa dalawang ito? So yun yung pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So ngayon, pag-usapan muna natin, ano ba yung mga focus ng dalawang apps na ito? Well, unang-una, si Google Maps ay trying to be, masasabi natin, an all-in-one package. Hindi lang siya basta navigational na app. Yun yung gustong i-portray ni Google Maps. Bakit? Kasi hindi lang mga traffic data yung makikita mo sa kanya, hindi lang mga directions, kundi mga iba't iba pang lugar, like mga hospital, mga government offices, or iba't iba pang lugar, like restaurants, cafes, car wash, and etc. Or mga pasyalan sa bawat lugar. So, tinatry ni Google Maps na maging more than just a traditional na navigational na app. Pero si Waze, ang focus niya ay more on sa driving talaga. May makikita ka rin naman mga ibang bagay kay Waze, like mga gas stations at iba pa. Pero mas focus talaga siya sa driving. At ang ginawa kay Waze, guys, ang design philosophy kay Waze, para siyang social network ng mga drivers or mga nagda-drive. Bakit? Kasi pwede mo makita ibang mga drivers na malapit sa'yo, para siyang social networking site. Di ba? Nakakapag-report sila ng isa't isa ng traffic, road closure, minsan nga kahit may police at iba pa. At nagre-remind din siya sa'yo kung merong mga NCAP or mga cameras installed sa lugar na yon. So more on talagang driver focus ang Waze, at si Google Maps trying to be a jack of all trades. So kamusta naman when it comes sa mga traffic updates and accuracy? Well, kung gusto mo talaga ng accurate na traffic updates, si Waze talaga mangunguna dyan kasi user-generated yung kanyang mga reports. So halimbawa, may nagdadrive ka sa isang lugar, marami kayo naka-Waze, traffic, pwede mong i-report agad kung traffic at kung gaano katindi yung traffic. Heavy traffic ba yan, moderate, or normal, no? So pwede mong i-report yan kay Waze. Pero kay Google Maps hindi. Umaasa siya sa satellite data ng mga gumagamit ng mga phones na may Google Maps. So kung pabilisan, pa-accuratean, mas accurate talaga si Waze when it comes sa traffic. Pero overall, sa accuracy ng route planning, napansin ko kapag ako ay nagdadrive, nagamit ko na both, parehas ng pupuntahan, napansin ko mas accurate magtansya si Google Maps kaysa kay Waze. Pero hindi naman so much better. Mas accurate lang siya ng konti. Now let's talk about user interface nila. Sa user interface, makikita nyo, talagang kay Google Maps, very simple lang. Very minimalist lang yung kanyang design. Pero intuitive siya. Meron siyang street view. Ang maganda sa kanya, kapag di ka sure sa pupuntahan mo, di ka pa nakapunta ron, gusto mo makita yung paligid ng kalsada na pupuntahan mo, pwede kang makapag-street view sa kanya. At yung kanyang controls, very basic lang, na makikita mo yung mga pangalan ng kalsada and everything, at yung mga nearby na mga establishments. Kay Waze, fun and colorful, makikita natin. May mga, pwede mo pang bago-baguhin yung mga voices niya, di ba? And mga prompts niya, icons. Ultimo yung icon na sasakyan mo, pwede mo rin baguhin sa kanya. Pero pwede rin naman pala yun kay Google Maps. So, pero mas marami kang mga customizations na magagawa kay Waze. Kumbaga, parang interactive yung feeling kapag ginagamit mo si Waze. Rather than kay Google Maps na parang talaga siyang GPS talaga na application. Next is, pag-usapan din natin yung battery and data usage nila. For me, no, at subukan na rin, mas medyo malakas ng konti sa data si Waze. Kaya kung nagtitipid ka ng data, hindi para sa'yo si Waze. Actually, medyo malakas siya kasi consistent yung kanyang route planning. Lalo na kapag sobrang traffic, reroute ng reroute si Waze para makahanap talaga ng best way para sa'yo. Kaya kung talagang sobrang traffic ng pupuntahan mo, expect mo na yan. Talagang medyo malakas siya sa data at malakas din sa battery.
Si Google Maps, on the other hand, hindi siya sobrang magre-route, no? Hindi siya mahilig sa ganun. Once na-enter mo na nga yung pupuntahan mo, tapos nawalan ka ng data, magagamit mo pa rin si Google Maps. At pwede ka pa mag-download ng offline maps sa kanya at i-plan yung route mo ahead of time. So talagang, when it comes sa patipiran ng data at saka battery, mas okay si Google Maps. Next, kamusta naman yung safety and alerts? Well, si Waze talaga nag-excel siya dyan kasi more on real-time talaga lahat sa kanya. No, may halimbawa, mayroong checkpoint, may police, may mga red light camera at iba pa, or super heavy traffic. Talagang, ayan yung maaasahan mo. Kasi, ang daling mag-report kay Waze. Pwede ka rin ikaw mismo mag-report to warn yung other drivers. Kay Google Maps, wala siyang masyadong ganong feature. Although yun nga, meron nga siyang traffic feature or kaya road closure feature. Pero sometimes, nasubukan ko na, minsan nakala ko traffic kasi nakapula kay Google Maps, pero yun pala ang totoo, hindi naman. Pagdating ko ron, parang hindi lang siya na-update agad. So, walang traffic. So, yun lang, yung pinagkaiba nila when it comes to that. So, based sa mga napag-usapan natin guys, ano yung marirecommend ko sa inyo? To be honest, kung ikaw ay palagi nagda-drive sa city or more on na-expose ka palagi sa traffic at gusto mo talaga lang makapag-drive or makapunta sa pupuntahan mo from point A to point B, I think Waze is better. Kasi mabilis yung mga updates niya when it comes sa traffic and etc. Pero napansin ko kay Waze, hindi siya 100% sobrang accurate. Lalo na kapag may mga bagong kalsada, parang medyo late na pupunta sa kanya. At kung merong mga kalsada na hindi na pala masyadong nagagamit, yun na napansin ko kasi ilang beses na rin ako nagamit kay Waze na napunta ako sa mga kalsada na hindi naman pala dapat mapuntahan. So yun, kung mahilig ka mag city driving talaga at malaging traffic, yun, si Waze marirecommend ko. Pero kung ikaw ay mahilig mag long drive or gusto mo talaga accurate yung planning mo, makikita mo lahat ng mga pwede mo makita sa isang kalsada or kahit sa city drive din naman, basta gusto mo kompleto yung details na nakikita mo at accurate siya when it comes sa arrival time mo sa iyong pupuntahan, no? Gusto ko talaga si Google Maps, marirecommend ko sa inyo. So, more on city drive si Waze, pero more on mas flexible para sa akin si Google Maps. Lalo na kung hindi ka naman masyadong concerned sa traffic. So, yun lang. Yun lang yung mga recommendations ko when it comes sa Google Maps or Waze. So, kayo guys, anong ginagamit ba ninyo? Kayo ba ay maka-Google Maps or maka-Waze? Or may ginagamit pa kayong ibang mga navigational apps? Comment nyo naman below at baka pag-usapan din natin sa mga susunod pa natin video. So kung nakatulong sa iyo ang video na to, click mo naman yung like button, share mo na rin at recommend mo sa mga friends mo para makatulong din sa kanila. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. At syempre, follow mo na rin si CarTalks PH sa lahat ng mga social media apps na available. So yun lang guys, till our next videos, always remember, drive safe and enjoy!